Hello everyone! Kamusta ang lahat? At kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. This is my flowering Thema Yellow na hindi naman yellow at parang peach. And I think pag nababad sa araw, ito ay magiging yellow din siya eventually. And this is the mother plant ng aking Golden Kayata Magenta. And yung mga susunod na ipapakita ko ay yung mga na-propagate ko through grafting. For today's episode, ang pag-uusapan naman natin is about grafted bougainvillea. And itong mga grafted bougainvillea na ito ay ako mismo ang nag-graft. Ito si Golden Kayata Magenta na flowering na and ako mismo nag-graft using bougainvillea root. At yung mga bago niyang dahon ay lumalabas na ang kanyang pagka-golden. Tapos yung root na ginamit ko ay hindi yung usual straight na root. May pagka-arte siya ng konti kaya maganda siya for grafting. Kung mapapansin nyo naman ang haba na ng kanyang mga sanga and hindi yan yung goal ko na maging itsura niya kaya ang gagawin ko ay ititrim ko siya para mas maglabas pa siya ng mas maraming sanga. And kung tatanungin nyo, kahit ba flowering ititrim mo? Yes po, kasi hindi naman karamihan ng flowers niya ay kaya okay lang. And okay lang din siya i-let go yung mga bracts and flowers. Ang ganda nitong si Golden Kayata Magenta and even yung green leaf version niya maganda din. Yung Kayata Magenta green leaf ko is new pa sa garden ko and yesterday kasama siya sa unboxing video ko. Siya yung nabali yung isa niyang sanga pero itinanim ko na lang gamit ang ICU method. Tapos itong flowers niya mas titingkad pa ata if mas babad sa araw. Tama ba? And let me know sa comment section please if yes. Tapos itong mga naputol kong mga sanga niya ay hindi naman masasayang kasi itatanim ko din ito para naman may rooted version ako ng Golden Kayata Magenta dahil yung green leaf version niya ay rooted yon. Kaya huwag kayong maghinayang na putulin ang mga sanga ng bugis nyo kahit na may bulaklak kasi ang kapalit naman nito ay mas gaganda. Mas gaganda sila. And at saka maganda kasing tingnan yung mga grafted bugis na pabilog at maayos. Another variety na ititrim ko ay si Thema Yellow. Ang haba na din ng kanyang mga sanga at hindi na kanais-nais tapos yumuyuko na sa haba at anytime pwedeng mabali yung mga pagkakagraft niya. And buti na lang may nilagay akong support sa pagkakagraft niya and I have a video kung paano ko ginawa yung support na yon. Watch you guys and it really helps lalong-lalo na pag malakas ang hangin pag may bagyo or habagat. Yung napansin ko about Thema Yellow is madali siyang buhayin sa grafting kasi lahat ng nag-graft ko ay nabuhay. Imagine from my mother plant na isa lang, naging 8 na sila ngayon. And I think I have a video ng Thema Yellow ko together with the other Thema varieties. So yung current Thema varieties ko na meron ako ngayon sa garden ay sina Thema Mr. and Mrs. or Mary Palmer, Thema Light Pink, Thema Red, and itong si Thema Yellow na bagong-bago. Lahat ng mga yan ay rooted except kay Thema Yellow. And now pa lang ako magta-try na mag-propagate through cuttings. Itong next na Thema ay akala kong namatay na and to my surprise, bigla siyang naglabas ng sibol. Parang ang nangyari before nag-dieback ito, nangitim pero syempre di ko agad tinanggal. Tapos ayun, bigla na lang naglabas ng sibol and now isa na siya sa pinaka-healthy na Thema Yellow sa garden. At bago tayo magpatuloy, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity
na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Maraming salamat po, at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Ito naman yung last na aking ititrim, and siya rin si Golden Kayata Magenta. Yung dahon niya ay may chlorosis, but nilagyan ko na siya ng iron fertilizer and mukhang bumabalik na yung pagka-green niya. And right after dito, ang gagawin natin is to fertilize them. Kaya tapusin ko lang itong trimming and dyan lang kayo. Pagkatapos ng trimming, syempre hindi mawawala ang paglalagay natin ng fertilizer, and yung gamit kong fertilizer ay yung Urea 46 para mas lalong lumago at dumami pa ang mga sanga nila. Itong fertilizer na ito is really effective if gusto nyong maging lush ang bougainvillea nyo right after silang itrim. High in nitrogen content kasi ito, kaya mainam sa pagpaparami ng mga sanga at dahon. And konti lang ang ilalagay natin para hindi ma-shock or ma-overdose yung mga bougainvillea. And may mga bougainvillea kasi ako na nasobrahan sa fertilizer, and ayun, hindi na naka-recover at namatay na lang. Kaya mas okay na konti-konti lang kaysa masobrahan. Yung next naman na gagawin natin ay ito yung mga sanga na naputol ko, at asikasuhin ko na din ngayon. Tatanggalan ko ng mga tinik at dahon para tanim-tanim na lang after through the ICU method. Madami-dami din yung mga cuttings na nakuha ko sa pagtitrim ko today. Di ko ipapakita kung paano ko siya itatanim, but definitely magbibigay ako ng update sa kanila. And tapos guys, yung mga excess na dahon at sanga naman ay ang ginagawa ko is nilalagay ko sa hukay, dagdag compost para sa ibang pananim naman. O diba, walang nasayang sa mga pagtitrim ko. And as much as possible, lahat ng excess na sanga at dahon sa pagtitrim ay hindi maging waste kasi sayang naman. At dagdag fertilizer din yon pag nabulok, at dagdag sa lupa din at the same time. Yung ginagawa ko is pinuputol ko ng maliliit yung mga branches, saka ko siya ilalagay sa hukay. And back to our grafted boogies, after kong lagyan ng fertilizer, syempre didiligan naman natin. At madami pa akong grafted boogies na kailangan ng pang-itrim, kaya mahahaba-haba pa ang araw ko sa mini bougainvillea garden ko. So ayun lang guys for today's video. And thank you so much for watching, at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!